yan, kagaya nito. Paki-call lang atensyon itong si Jiggy Boy, ang daming missing, oh. Missing. Yan, ang dami pa. Sina Daniel, sina Sheila Marie. Ano ba ito? Kilala nyo ba ito? Sheila Marie. Nag-drop just ko na ngayon kung ano yung function ng flip-flops. So, as you have read, diba? So, pag binasa mo yung una, nasan? Ito. Yung page 75. Diba? So, we have here the symbol for the SR flip-flop. Ito na lang yung symbol niya. A rectangle or square ba ito? With the 4 ports. The S port, R, ito yung inputs, dalawa, and you have 2 outputs, Q and Q naught or Q prime. So, the real output is Q. And pag binaliktad mo yung output na Q prime yon. Ito yon. So, kung ang output mo is 0, this will be 1. And if your output is, if Q is 1, this will be 0. Yan. Ngayon, pagka itong flip-flop na ito, itong SR flip-flop, pagka gusto mo siyang i-dissect, you will have this appearance. Yan, itong laboratory 8. So, yan. This is, pag gumamit ka ng 2 NAND gates, yan, 2 NAND gates, yan ay SR flip-flop. So, instead na mag-drawing tayo ng NAND gate, instead na mag-drawing tayo niyan, square na lang. Ito na lamang, yan, itong SR. Ito na lang ang ating drawing. Naintindihan ba? Yes po, sir. Okay. If you read also the other flip materials, yan, may mga, pag gumamit ka ng NAND gate, ganito yung itsura, yun na nga, yung nasa activity. Pag gumamit ka ng NOR gate, ganitong itsura, but the inputs nagbaliktad. Yung R na dati nasa baba ay nasa taas na. Diba? Yan. So for easy for easy understanding, so we just use the symbol ganito. Okay. So anong ating sinasabi sa SR flip-flop? So sabi doon, there are only 2 valid inputs, 0, 1 and 1, 0. So saan mo ipapasok yung 0, 1? So 0 daw dito sa S and 1 for R. And o kaya 1 or 0. Hindi pwedeng isa lang ang bibigyan mo dyan dahil nga 2 input yan eh. So kailangan laging dalawa. Yan. Ngayon, kung ang valid inputs ay ito lang dalawa, 0, 1 and 1, 0, what will happen kung both are 0? Diba? What will happen? Ano daw mangyayari? So, pagka both 0 yan, the output is unaffected. So, dyan na yung makikita mo na yung output ay magse-save or mag-i-store. In short, nag-hold siya. So, kung gusto mo nga, halimbawa, ang output mo ay 0, nag-input ka ng 0, 0, ay di ang output nun ay 0 pa din dahil hinohold niya yung 0. Diba? Okay, naintindihan nyo ba sinasabi ko? Hello? Yes, sir. Okay. Yung iba? Naintindihan? Yes, po. Mami na. Okay. So, para lubos nating maintindihan, imagine niyo na itong kulay blue na ito ay TV. TV.
Ngayon, itong TV ito, merong dalawang button. Parang yung sa video okay. Alam nyo ba yun? Yung sa video okay na button. Alam niyo yun? Yung nalubog. Ha? Kausap ba ako? Sir, hindi ko pa alam yung sasabi yung video, okay? Pero baka pa alam po ng iba. Hindi ko pala nagbibideo ko. Yung hinuhulugan ng 5 piso. Hindi po, sir. Ay, ayos ito. Anong iyo? Magic Sing? Ha? Hindi din po ako nagaganon. Ganyan ba? Ay, yung arcade. Sa mga, yung sa World of Fun, dyan sa Po, yan po. Nakita ko na po yan. yung mga di ba may button doon? Po, dalawa po. Dalawa, o kung maramihan man, Ngayon, ang gusto ko lang sabihin doon, itong button na ito, parang meron siyang, yung sa side view, may spring. Pag nandun ang kamay mo, naka-press, nakalubog yon. Ibig sabihin, nagpapadala ka ng 1. Pag inalis mo yung kamay mo, itutulak niya yung button, ibig sabihin, hindi na siya, nagpapadala ka na ng 0. Naintindihan nyo ba? So, kaya pagka pinindot ko ito, nagpapadala ako ng 1. Pag inalis ko kamay ko, nagpapadala ako ng 0. Naintindihan nyo ba? Yes po, sir. Okay. So, ito ngayon yung TV. So, meron dalawang buttons labeled on and off. Di ba? Okay. So, wala kang ginagawa. So, yung TV, naka-off, patay yan. So, in short, wala kang ginagawa. So, kung wala kang ginagawa, ang output mo, yung TV, 0. Di ba? 0. Gusto mo ngayon buhayin ng TV. Di ba? Gusto mo buhayin. So, anong gagawin mo? Pindutin ko yung on. Ha? Anong gagawin? On. Pipindutin mo ito, di ba? Yes po. So, ito yon ha. Pipindutin mo yung on. So, habang ang kamay mo yung nandito, ito yung S, di ba? Pwede natin lagyan dito ng S. Yan yung S. So, nagpapadala ka ng 1 dyan. S, habang yung kamay mo yung nandyan. Tapos, syempre dito, wala yung kamay mo, nagpapadala ka ng 0. Ano mangyayari sa TV? Ano mangyayari? Hoy. Wala tayong kausap. Napuputol ba ako? Sa akin po medyo. Puputol. Sige, aking lipat yung connection ko ha. Lipat ako sa dito. Alam niyo yung dito? Inyo na ako? Okay na po sa akin. Yan, okay. So, kung naririnig nyo na ako, ulitin ko. So, ito yung TV, naka-off siya. Ngayon, gusto mong buhayin, so inilagay mo yung kamay mo dito, you press this button. So, nagpapadala ka dito ng 1 dahil na pinipress mo nakapress kang ganyan. Dito, syempre, wala yung kamay mo, nagpapadala ka ng 0. So, you are giving 1, 0. Diba? 1, 0. So, habang ang kamay mo yung nandito, what will happen sa TV? Naka-open po, sir. Yon, mabubuhay siya, di ba? So, kaya yan ay 1. Nabuhay yung TV. Yun ang ating output. Yan. Ngayon, yung kamay mo, inalis mo na dito sa on. Inalis mo na. So, kung inalis mo na ang kamay mo dyan, you are sending now. Anong pinapadala mo dito sa button na ito? 0 po. 0 na. Tapos dito, wala rin yung kamay mo, 0, 0 na. Ano mangyayari sa TV? Naka-off po. Hindi. Hindi siya naka-off. Dahil pipindutin mo pa para maka-off, hindi mo naman pinipindot. Po, sir. So, ibig sabihin, ano mangyayari?
buhay pa rin. Stay on po. Yon, naka-stay on. So, yun yung sinasabi na kapag kanina, sinet mo, nabuhay. Ngayon, inalis mo na yung ano mo, yung kamay mo doon, buhay pa rin siya. Ibig sabihin, hinohold niya yung previous output which is on, kaya hinohold niya. Diba? Kaya sabi dyan, no change. NC is no change. Walang pagbabago. Kung dati ay 1, 1 pa rin hinohold niya. Yan. Ngayon, gusto mong patayin yung TV. Anong pipindutin mo? Off po. Off. Of course, off. Yeah, pipindutin mo. Nandyan ang kamay mo, ha? Nandyan ang kamay mo. So, you are sending 01. What will happen to the TV? It will turn off and the output will be 0. Diba? Ito yon. Diba? So, pagka tinanggal mo na yung kamay mo dito sa off, what will happen sa TV? Stay off po. Yun, Nakapatay pa rin po. off. So, bakit? Hinuhold niya naman ay ito. Kaninang hinuhold niya is yung 1, but now, ang hinuhold niya ay yung off state ng output. Ito na yon. Diba? Kaya no change. Nakuha nyo? Ha? Kaya, Nakukuha po. kaya meron siyang memory function. Diyan nag-uumpisa yung ating memory function. So, if you want to, sa SR flip-flop, balik tayo sa SR flip-flop. If you want to hold the output, gusto mong i-hold yung output, ang gagawin mo, mag-input ka lamang ng both 0 dito sa SNR. And then the output will stay. Yun pa rin ang kanyang output, hindi mababago. Yun yung tinatawag na hold. Kaya pag nagtanong, pag sinabi bang hold, ano yun? 0 or 1? Anong sagot doon? Pag sinabing hold, gaya nito, H, hold. Pag sinabing hold, anong ibig sabihin nun? Ito ba ay 0 or 1? Hello? Hello? Sagot kayo. Tatawag ako. Si Samonte. Nandiyan ba si Samonte? Wala. Si Abisia. Nandiyan ba si Abisia? Yes, sir. Pag sinabing hold, ano ibig Parang sabihin? ang pagkakaintindi ko po, sir, pag naka-hold parang undetermined po yung pwedeng kalabasan. Hindi undetermined. Hindi undetermined. Pag sinabing hold, kung ano yung previous output, i-hold niya yun. Naintindihan mo, Babisiya? Yes, sir. Kaya hindi mo pwedeng sabihin pag sinabing hold ay automatic ay 1, ay malay mo ang previous output ay 0. Ay di 0 ang kanyang i-hold. Kung ang previous output ay 1, 1 ang kanyang i-hold. Diba? Kagaya nung explanation ko dito. Diba? Pag pinindot mo ito, mabubuhay ang TV. Pero pagka inalis mo na yung kamay mo dito, buhay pa rin yung TV. Kahit dahil wala na yung kamay mo dito, nagsesend ka na ng 0, buhay pa rin yan. Kailan siya mamamatay? Pag pinindot mo ito. Pag inalis mo na yung kamay mo dito, 0-0 yan, patay pa rin yan. Hindi naman mabubuhay yan. Pag inilagay mo lang ang kamay mo dito, finish mo, mabubuhay ang TV. Pag inalis mo ang kamay mo, 0-0, pero buhay pa rin yun. Naintindihan nyo ba? Yes po, sir. Okay. Isa Monte, ano ba ito? Naka-tune in lang? Tune in. Uso ngayon yung naka-tune in lang. Luluto na, naglalaba, nagkukulot. Diba? Si Charles. Diyan ba si Charles?
Nakatune in din. Ha? Si Jiggy Boy. Ha? Wala. Andito po. Yan. O. Jiggy Boy. Sige, wala kang mic. Diyan ka na lang sa chat, ha? Pag sinabing hold, anong ibig sabihin? 0 ba yun or 1? 1 po. Ayun, yari tayo dun. Jiggy Boy, pag sinabing hold, hindi mo pwedeng sabihin kung 0 or 1, kung ano yung previous. Ano ga? Jiggy Boy? Ha? Teka. Hanap nga ako dito ng Sir, yun po ba ay ano, kung ano po yung previous output, yung po yung stay, yung dun po sa hold. hold? Oo, yun nga. Ah, Yun okay ang po. sinasabi ko. Ano? Sino nagsalita? Ako po, sir. Sino ka? Pineda po. Oo, yun. Kaya sino yung huli kong tinawag? Si Jiggy Boy. Putol-putol. Okay. So pag sinabing hold, hindi yun automatic 1. Mr. Jiggy Boy. Hindi rin siya automatic 0. Titingnan mo kung ano yung previous, yun ang value. Liwanag? Oh. Ngayon, paano kung 1-1? Ano, ito yung sinasabi nating unpredictable or should not be used. Kaya ang output triple X, hindi yan triple X basta ibig sabihin gamitin because you cannot set and reset a device at the same time. Imagine niyo, sabay mong pipindutin ito, di ba? Ay siguro kung itong TV ito ay tao, ay siguro baka ikaw ay masapok. Alam niyo kung bakit? Uy. Hindi po. Hindi niyo alam? Aba, ay tingnan mo, pipindutin mo ng sabay ito, on and off, sabay mong pipindutin yung kamay mo pares nandun, di ba? Dahil 1-1 Oh. Ay, sasabihin sa'yo ng TV, ano kang gusto mo? Bubuhayin mo ako o papatayin mo ako? Di ba? Ay, kaya kung tao yan, magagalit yan sa iyo. Hindi mo pwedeng gawin yun. In short. Ano? That is, ika nga ay, pwede nating sabihin, mortal sin. You cannot set and reset a device at the same time. Sabay mong pipindutin. Maliwanag ba? Yes po, sir. Yes po. Ngayon, pag ginawa mo yun, pag ginawa mo pa rin yan, kahit may ganyan, ginawa mo pa rin, ay hindi natin alam. Yan yung unpredictable. Ginawa mo pa rin. Unpredictable. Maaaring kung anong mauna mong mapindot, yun ang mangyari. Diba? Kaya unpredictable. But it should not be used. Yun ang tatandaan nyo. It should not be used. Yan. So, kaya alam nyo na. Yan, alam nyo na, ibig sabihin ng 1-1. Kaya kung makikita mo dito, so wala ditong truth table. Ang truth table, actually, ang truth table ay... Sir, may tanong po ako. Yes. Doon po sa 1-1, ano po ba yun? Parang napanood ko po kasi last time, kasi po doon sa sinend nyo pong mga videos, may doon po sa register. Sabi daw po nung nagsasalita, panoodin mo na yung lecture 119. Nakalagay daw po doon, ano nga ba yun? Dati ko pa kasi pinanood kasi. Yung, parang yung output po ng Q,
ay 0. Pero po, dapat po dun sa complement ng Q ay dapat 1. Dapat po magkaiba sila ng output. Oo. Ganyan po ba yun? Parang dapat po yung Q po pag 0, dapat yung complement of Q ay 1 or vice Tama. versa. Tama. Oh, tama 'yon. Dapat dahil yun ay kaya nga may may Q prime, ibig sabihin in-invert mo yung Q. Kaya siya ay dapat complement siya. Kung 1 yung isa, itong ikabila 0. Kung 0 yung isa, kailangan ito ay 1. Ngayon, pagka ginawa mo yung 1 1, actually dito sa activity natin yung activity number 8. Pwede mong gawin 'yon na mag 1 1 ka. Kaya lamang may makikita kang output. May makikita ka. Ay di record mo kung ano yung makita mong output. Pero based on theory, kaya nga sinasabi ko sa inyo, sabay mong pipindutin 'yan. Hindi pwede 'yan. I-on mo ba, i-off mo? We are talking of SR flip-flop. I-set mo ba o i-reset mo? Pag sinabing set, kung ano yung S, yun ang output. Yan, set. Reset, 0. Yan. Provided yung valid input ay 1, 0 and 0, 1. Di ba? Yan. Kaya hindi pwedeng sabay. Although, dun sa activity number 8 nga, pwede mong gawin na sabay. Di tingnan nyo na lang kung ano magiging value. Magkakaroon ng value yan, magkakaroon. Pero it should not be used. Yun ang ibig ko sabihin. Hindi mo na pwedeng sabihin 0. Kung nakita niyo sa activity ay 0 sir ang lumabas sa activity number 8 o kaya lumabas sir. Nung naglagay kami din 1 ang lumabas. Eh di lagay mo lang na 1, pero ang interpretation mo doon ay unpredictable pa rin 'yon. Nag-iiba-iba 'yon. Dahil sabi nga you cannot set and reset a device at the same time. Yan. Ngayon, we have this truth table. Baliktad dito. Kaya RS RS. Dapat SR flip-flop. Yan. Yan, ito yung truth table natin. So, tatandaan nyo, pag 0, 0, the output is hold or no change. H, pag sinabing H, hold, no change. 0, 1, reset, 1, 0, set, and then 1, 1, indeterminate, unpredictable, unused, aswang. Hindi pwede. Kaya sinabing aswang, sabi nung aking teacher dati. Ang 1, 1 ay aswang, hindi pwedeng gamitin. Yan. Okay. So, aside from the truth table, you can represent the function of a flip-flop by using a timing diagram. Ito yung timing diagram na tinatawag. So, it is another useful way of analyzing the output of SR flip-flop. So, dito, pagka nasa baba, 0, yan, kita nyo naman, 0. Ito, mali ito. Mali yan. Kita nyo na, bumaba ay 0. Itong librong ito, actually, ang mga libro kasi may mga counting typographical error. So, ito'y 0. Kagaya nito, 0. Pag tumaas, 1. Pag bumaba, 0. So, ang pagtingin dito, so kapag ang S ay 0, ang R ay 1, ang output mo ay 0. Yon. Ngayon, pagka ang S mo ay 1, ang R mo ay 0, so ang output mo ay 1. Kung ano yung S Yan. So, next, 0, 0, hino-hold mo. Diba? So, titingnan mo ito. Ito yung kanyang i-hold. Ano ba yung previous ito? So, gagayahin lang niya. So, kaya yan ay 1. Diba? Ginaya niya. Naintindihan nyo? Yes po. Yes po. Tapos, nag-0, 1 uli. Kagaya nung una. So, the output will be reset, 0. Tapos, nag-0, 0 uli. So, ano yung hino-hold niya? Ito. I-hold niya ito. Yung previous output. Ilalagay niya sa actual output. 0 pa din. Diba? Naintindihan nyo? Kaya yung sinasabi ko kanina, pag sinabi bang hold,
Ayun ba ay 0 or 1? So, it depends kung ano yung previous. Yan yung hold dito, 1. Yan yung hold dito, 0. So, bakit nangyari yon? Dahil, ino-hold niya ito. Tapos ito naman, ang hino-hold niya, ito. Okay? Maliwanag ba? Maliwanag po, sir. Yan ang gusto ko. Maliwanag. Yan. And then next, ito naman clock SR flip-flop. Nilagyan nila ng counting flavor. Tingnan natin doon sa akin. Okay, wag na nating isingit yung clock SR. Diretso na tayo sa D flip-flop. D flip-flop. So, di ba may problema tayo dun sa SR ito? Sabi ko, dapat ito hindi ginagamit. So, ang isang solusyon ay itong SR flip-flop ay lagyan mo ng inverter. Yan, ito. So, by including an inverter in the SR flip-flop, hindi na yan magpaparehas. Diba? Hindi siya magpaparehas dahil pag nag-input ka dito ng 1 ang papasok sa S. Anong papasok dito? 0 0 po. po. Ayun. Pag 0 ka nag-input ka ng 0 dito, di ba? 0 ang papasok sa S, anong papasok sa R? 1 po. 1 na. So, in short, naiwasan na ito. Naiwasan na. Hindi mo na pwedeng gawin. Hindi mo na siya pwedeng gawin. So, pag ni-redraw mo ito na ngayon ang drawing niyan. So, yung SR napalitan na ng D. Instead of having two inputs. Single input na lang siya, isa na lang. Tapos automatic, kung ano yung pumasok dito, binabaliktad niya dito. Di ba? Ngayon, anong napansin nyo naman? Nawala nga ito. Ano napansin nyo? Ano pang nawala? Hindi po dalawang input. Dito sa hindi na input. kasunod. Hindi na dalawa. Ano pa napansin nyo? Hindi ka na pwede mag-input ng 1-1. Di ba? Ano pa? Ano pa? So, hindi ka na rin pwede mag-input ng 2 0. Diga? So, nawala yung hold. So, ang solusyon doon, lagyan mo ng clock pulse. So, ang clock, pag sinabi nating clock, ito ay yung walang katapusang taas-baba. Di ba? Tik-tik-tik. Di ba ganun ang clock? Tik-tik-tik. Mawawala. Tik-tik-tik. Mawawala. So, yan ay continuous yan? On and off. Ganyan. Wala. Meron. 1. Tapos baba uli. 0. Yan. Continuous. Ganyan ang clock. Yan. Ganyan ang clock. 0, 1, 0, 1, 0, 1. Yan. Ngayon, kung siya ay ginawa mong switch, pwede rin. Hindi, mamanual mo. Taas baba yung switch. Taas ang baba. Pero sa trainer natin, nagtataas baba. Kung nagbiblink yan. Ibig sabihin, nagpapadala ka ng 0 pagka hindi nagbiblink. Pag nagbiblink, nagpapadala ka ng 1. Automatic yan. Nagbiblink na ilaw. So, kung gusto mong mabagal, ikabit mo sa switch. Tapos, imanu-manu mong switch. So, ganyan yung mga makikita nyo sa activity number 9. Ganyan natin activity number 9. In activity number 9. Yan. So, you need to connect this sa clock pulse, pero
sa ano mo pa rin siya ikabit, sa switch, ha? Sa switch. Hindi sa clock pulse. Ano, baka kasi doon sa ating mobile ano yun? Mobile gate simulator, mobile logic gate simulator. Sa clock pulse may kabit. Hindi, kundi ari sa switch pa din. Ano, sa switch pa din yan ikakabit. Yan. Para makita mo yung kanyang purpose. So ano mangyayari kung may clock pulse? So simple lang. No. Ang mangyayari diyan, nahanap ko yung yan. Yan. Pag may clock tayo, ito yung normal operation niya. Yan. Yan. What I mean is, ito palang nakaberde. This is the normal operation. Pag ang clock mo ay nakataas, kung ano yung 0, ilalagay niya sa Q. Yan, 1. Yan, nilagay niya sa Q. Diba? Kukopyahin mo lang. Kung ano yung D, yun ang Q. Provided na ang clock ay nakataas. Ngayon, pag ang clock mo ay nakababa, kahit na ano ang D, kahit na ito ay 0 or 1, hold ang data. Ano? Hold ang data. Ano nga ibig sabihin pag hold ang data? Ano ibig sabihin? No change, sir. No change. Ano yun? 0 or 1? Ano yun? Neither po. Yun po yung parang nakasave pong previous output. Okay. Either 0 or 1. Kung ano Yung yung, previous output. yun, kung ano yung previous output. Yan. Okay. So, naintindihan nyo kung ano yung D flip-flop? So, yeah, may drawing tayo dyan. May drawing din tayo dun sa activity. Diba? But to represent it, we just draw this block diagram. So, ganun lang kasimple. So, meron siyang clock pulse. Kung gusto mong gamitin ang D flip-flop, i-on mo. I-on mo siya. Yan. Ngayon, tingnan natin sa actual application. Let's look for a D flip-flop. Digital electronics. Yan, dual D flip-flop. Dual. Yan. So we have here 7474 dual D flip-flop. So merong IC, pag nakita mong 74, LS74, basta 7474 ang nakalagay doon sa ibabaw. Diba? Ang laman nun ay dalawa, dual eh. Ang laman nun sa loob ay may dalawang D flip-flop. Diba? So, ito yung kanyang pin configuration. Diba? Sa loob ng 7474. So, ganun pa rin yung pin 7, you need to connect it to the ground. And the pin 14 should be connected at VCC para magkaroon ng power yung IC. So, this is a 14 pin. Kagaya ng mga nauna, yung mga ginamit nyo, 7408, yung mga inverter IC, and so on. Diba? Tapos makita mo, ito yung dalawang flip-flops niya. Ngayon dito, kung mapapansin nyo, may dalawang nadagdag. Itong preset at saka clear. Diba? Kita nyo ba? May dalawa siyang nadagdag. Dapat kasi ito lang eh. D, clock, Q, Q na. May dadagdag siya, preset and clear. So, ganun din dyan sa kabila. Nakita nyo ba? Opo, Opo, sir. sir. Yes po. Tapos, tandaan nyo itong symbol na ito. May ibig sabihin yan eh. Yung clock. Pagka ganyan ang symbol, ibig sabihin every time na tataas ang clock. Pagka ganyan ang symbol.
Pero pag ang symbol ay bilog, may bilog dyan, every time na bababa naman ang clock, doon may mangyayari. Diba? Okay, so tingnan natin ang truth table niya. So ito yung truth table niya. Diba? So, to have the normal operation of the 7474 dual D flip-flop IC, una mong gagawin, kailangan yung P, itong preset, at saka clear, kailangan naka 1 yan. Nagpapadala ka ng 1 dyan. Yan ang normal operation, yung grade, may shaded area. So, 1. Preset and clear, kailangan nakataas yan. Tapos, aabangan yung pagtaas ng clock. Ano ba yung sinasabi kong pagtaas ng clock? Ito. Ito ba yon? Ha? Hello? Tatanong ako. Hindi Ito ka- ba yung ha? Hindi ka po pagbaba. Ayan, nakala ko kayo mamamali. So tama, ito yung pagbaba. So ang pagtaas ay ito. Yan ang pagtaas. Sino yung sumagot? Sino yung sumagot? Ako po. Anong pangalan mo? Rizal po. Rizal, yan. Ito yung portion na kung saan tataas ang clock. Yung kanina kasi pagbaba. Tinitingnan ko lang kung nanonood kayo. Diba? Si Rizal, sigurado nanonood. Kita niya na. So, yan yung portion na kung saan tataas ang clock. At kung tataas ang clock, ang mangyayari niya, kung ano yung D, kung ano yung nakita niyang napasok sa D, ilalagay niya sa Q. Every time na tataas ang clock. Yun ang ibig sabihin niya. So, kung 1 yan, 1 ang magiging Q. Yun ang ibig sabihin. Tapos, ano itong 0? Kung ang portion ay nandito na, kung itong, halimbawa, itong, ano ba ito? Halimbawa, narito ka na, nakataas na, di ba? Narito na. Yan, narito na sa portion na ito. 1 and 0 na. What will happen? Ang sabi dito, X and D. Huwag mo nang pansinin, don't care. So, ibig sabihin, kahit ito ay 0 or 1, hold ang data. At alam nyo na ang ibig sabihin ng hold. Kung ano yung previous output, hino-hold niya yun. Yun yung ibig sabihin. Pag ang clock ay narito sa baba, narito na sa baba. Huwag mong pansinin kahit magbago yung D, 0 man yan or 1, hold yung data. Okay? Next. Ito naman, sabi natin, ito kasing dalawang ito yung mastermind. Pero ang pinaka-master dito, itong clear. Pag ito ay in-on mo, magkaiba siya, automatic ang output ay 1. Huwag mo nang pansinin ito. Ang clock at saka ang D. Pag ang clear ay binaba mo, at ito'y nakataas, nakababa pa rin. Clear pa din yung data. Asynchronous clear. Diba? Lalo na kung pares mong nakababa. Unstable. Hindi ginagamit yan. So, ito naman, kung gusto mong magpadala talaga ng 0, gusto mong output 0, di clear mo, 0. So, pagka ganitong operation, huwag mo nang pansinin yung D. Kahit na ano pang pumasok dyan sa D, kahit pa kung ito'y pataas pababa, ito ang magiging output. Kung ano yung clear. Diba? Kung ano yung clear. Okay, may tanong dyan? May tanong? Hello? Wala pa naman po, sir. Wala. Okay, very good. So, kung walang tanong, yan yung actual application ng D flip-flop. Yan. So, next. Diba? So, ang naging kahinaan nito, diba? Again, ang naging kahinaan ng SR flip-flop, ito.
Pwede ka mag-input ng 1-1, but that is unpredictable or unused, should not be used. Dito naman, ang kahinaan ng D flip-flop, one input lang siya. Di ba? Naintindihan nyo? Ngayon, paano kung gusto mo, 2 input pa rin, pero pag nag-input ka ng 1-1, pwede na. So that is the solution ng JK flip-flop. No, kaya na-invento si JK flip-flop. Yan. So, ganun pa rin ang kanyang pagka ni-represent natin, ganito. Simpleng drawing lang. Diba? Parang SR, pinaltan mo lang ng JK. Pero pagka drawing mo sa logic gates, pag nag-logic gates ka, ibang usapan. Pag logic gates, tingnan mo yung activity na number 10. Yan. May AND gate at saka may NOR gate. Diba? So, yung clock, ito sa switch mo pa rin ikakabit, ha? Sa switch pa din. So, anong mangyayari sa JK? Same operation, SR flip-flop, 0-0 hold, 0-1 reset, 1-0 set. Dito lang nag-iba. Pag 1-1, hindi na siya unpredictable. Ano na siya? Anong basa nyo dyan? Ha? Oh. Anong basa? Saan po? Toggle sa... Toggle, okay. Toggle. Ano kaya yung toggle? Ano kaya yun? 0 or 1? Ano ibig sabihin ng toggle? Sige nga, yes. Alam natin ibig sabihin, pag no change, titingnan yung previous. Kukopyahin lang. Pag toggle, anong toggle? Any idea? Parang yun sir yung nagbabago, ganun. Babago, correct. Di ba? Tama yun. Pwedeng pataas sir, pwedeng pababa. Yun. Okay. So, pag sinabi nating toggle, kung dito, titingnan mo yung, dito sa no change, titingnan mo yung previous, kukopyahin mo lang kung ano yung previous. Dito sa toggle, titingnan mo rin yung previous, pero ang output, mababago. Toggle eh. Di ba? Kaya in short, kung ang previous mo ay 0, kung toggle yan, ang magiging output, 1. Dahil galing sa 0 eh. Yung previous. Kung ang previous output mo naman ay 1, toggle, ano magiging output? 0 po. 0. Yun ang toggle. Babaliktarin mo kung ano yung papalitan mo, kung ano yung dati. Dito sa no change, kukopyahin mo lang. Same, no change eh. Dito, babaguhin mo. Ganun ang ginagawa ng JK. Binabago niya, tinatagel niya. Kung dati ay 1, magiging 0. Kung 0, magiging 1. Okay. So, let's look at the actual example. Yan. Okay. Disregard nyo ito ha. Negative gated. Disregard nyo yan. Dahil iba yung drawing nito ha. Ito kasi positive nakalagay dito ay single edge triggered flip-flop. Signal rising edge. Ito. Every time natataas ang clock. Every time natataas. Ito kasing nasa taas, ito ay, pag tinignan mo yung isang page, ito ay negative gated. So, every time nabababa naman ang clock. So, disregard nyo ito. Dito tayo sa drawing na ito. Yan. So, you have a clock here. Ito yung ating timing timing analysis or timing diagram nitong JK flip-flop na ito.
So because meron ka nakitang ganito every time natataas ang clock. Yan. So as you can see here in time 1 hanggang time 8, both J and K inputs are pulled to 1. Kita nyo? 1 lahat yan. So pag tiningnan natin dun sa truth table, yung sinabi ko kanina, toggle. Toggle ang magiging output. So kailan siya matatoggle? So titingnan mo yung symbol ng clock. So because ito yung symbol niya every time na tataas. Kaya dito ang output niya, so nag-start sa 0 ha. Hindi natin alam, baka yung previous nito ay 1, kaya ganyan. So nag-start sa 0. So dahil tataas yung clock, toggle yung 0, naging 1. Diba? Yan. So dire-diretso lang yan, hold. Hindi naman tataas ang clock eh, di hold lang. Oh. Ngayon dito tataas na naman ang clock. Oh. So ang itatagal naman niya itong nasa 3 na 1 magiging 0. Yan. So sa 4 and 5 dire-diretso lang dahil hindi naman tataas ang clock. So ngayon nung tataas ang clock dito sa pagitan ng 5 and 6, toggle na uli yung 0 ng 5 naging 1 na sa timing 6. Di ba? Yan. Tapos diretso sa 7, oops, tataas na naman yung clock. Toggle na naman sa time 8. So, okay ba yan? Naintindihan nyo? Ha? 0 din po yung sa dulo, ano po? Yung malapit sa mouse nyo. Dito. Ito. Yung sa 8 po. Yung sa 8 po. 8. Di ka po nakababa. Ay, ito. Oo, ito. Typographical na naman ito ng libro. Okay. Nice observation. Mr. Babaw. Ikaw ba si Mr. Babaw? Opo. Yan. Buti na po na mo. Kanina, meron din ganyan dun sa isang page. So, ito'y 0. So, kita nyo naman dahil nasa baba. So, natagel. Di ba? Okay, may tanong ba? Sir, ano meaning ng JK? Hindi ko lang po ata inabot. JK. Wala pa sa video? Hindi ko pa po napapanood. Di ba? Tagal na nun ah. Ha? Tagal na nung video na yun ah. Mamaya ka po papanoodin. Oh. So actually, yung JK kasi, yun ay merong ilang pala na libro na nagsasabi na yung JK pangalan ng tao. Pero meron namang nagsasabi na etong JK ay pangalan ng ano ba ito? Parang sa eroplano, something. Nakuha nyo ba? So try to watch the video. Ngayon, kung hindi nyo makita doon yung pangalan, actually, hindi na naman kasama sa exam yon. Diba? Actually, ilang beses na akong tinanong dyan sa JK na yan. And may mga libro kasi nagsasabi pangalan ng tao. Meron naman libro nagsasabi na yan ay Java point. Meron nabanggit na ganun. Diba? Java point. Yung SR flip-flop, walang problema. Set, reset. Yung D flip-flop, pwede natin sabihin, yung D stands for data. Diba? Pero yung JK, yan ay still. Yan ay wala tayong kasiguruhan kung sino ba ang nag-ano niyan. Kung sino nagpangalan, bakit JK. Okay. Ngayon, kung meron kayong maidagdag,
You can post it in our stream page. No? Kung meron kayong nakitang material, what do those two letters J and K mean? Ha? Yan. And I give you some points, pogi points sa grade. Okay? Ha? Okay ba tayo? Uy, nandiyan pa kayo? Yes, sir. Okay po, sir. So, pa kayo? Ang important thing, naiintindihan natin, ano ba yung operation ng JK? Yun ang importante dyan. Okay, let's look at the actual IC ng JK. Yan. So, yan. Maganda ito. So, kanina 74-74, dual D flip-flop. Ito, 74-76. This is JK flip-flop. Diba? Yan. So, naiba na. Pin 13 is the ground. Pin 5, BCC. And as you can see here, ito ay ano siya, every time na tataas din. Okay. I-disregard na rin pala natin ito. Baka kasi ngayon malito pa eh. Tingnan natin yung isa. Itong isa. Yan, ito na lang, 74-73. Yung walang preset. So, yan. Makita nyo dito, it is a negative edge triggered. Bakit negative edge triggered? Nagkaroon ng bilog dito. Kita nyo ba? Yes po. Nagkaroon ng bilog. So, pag sinabing negative edge triggered, every time na bababa ang clock. Kung kanina, positive edge triggered, wala yung bilog. Every time na tataas, ito baliktad. Every time na bababa. Ano? Tapos may nadagdag lang siyang isang pin, and that is called the clear pins. Yan. Pang clear. Kaya sinabing clear. Yan. Kaya makita mo dito, basta ang clear ay ginawa mong 0, automatic 0 ang output. Kahit na ano pa ang clock, kahit pa ang JK mo ay 0, 1, kung ano man, 0. Kaya nga clear the data, 0, clear. Ngayon, para magkaroon ng normal operation ka, kailangan itaas mo yung clear. Yan. So, pag nakataas siya, pababa ang clock, kung ano yung J, inilalagay sa Q. Diba? Yan. Every time na bababa ang clock. Pag ang input mo ay 00, hold pa rin yun. Diba? Pag ang input mo ay 1, toggle yun. Diba? Toggle yun. Nakalagay lang dito 0. Pero dapat, this is T. Dahil hindi naman automatic pag toggle 0, di ka? Hindi automatic yun. Titingnan yung previous, paano kung 0 ang previous? Di array 1. So ito, may typographical na error na naman dito sa sa librong ito. But understanding naman natin, operation is toggle. Tapos pag ang clock ay 1, yung sinasabi natin, kung ito ay every time na bababa, So kung ating ililipat ito, yan. So paano kung ang portion ay nandito? Nandito ang portion ng clock. So sabi doon, wag mo nang pansinin yung J and K, hold ang data. Yan. So X means don't care. Yung down arrow means negative going edge of pulse. Diba? Ito yon, negative edge, pababa. Yan. Ngayon, yan, ito, merong timing diagram. Magandang natin. So, kita nyo yung J and K, pinag-isa na lang. Nakapulled sa 1. Diba? So, pag sinabing 1, automatic, toggle. Diba? Yun ang operation.
So, yung clear pins, tingnan nyo, may bumaba dito mamaya. Yan. Tapos, ang clock, taas, baba. Ito nangyari sa Q. So, sa time 1, dahil nakataas yan, wala pa tayong reference dito. So, sa time 2, yan, ino-hold lang niya yon, di ba? Ino-hold lang niya yung 0. Pero dito, pagdating dito, toggle. Di ba? So, yung 0 dito sa time 2, magiging 1. Dahil pababa yung clock eh. Toggle yan. Tapos dire-diretso lang, hold na naman, hindi pa kasi bababa yung clock. Pero pagdating dito sa pagitan ng 4 and 5, bababa yung clock. So, toggle mo. Itong 1 sa 4, magiging 0 sa 5. So, toggle. Di ba? Yan. So, dire-diretso siya, hold. Tapos, pagdating dito sa pagitan ng 6 and 7, bababa na naman yung clock. Kaya siya, yung 0, matatagel. Ngayon, ang problema, sumirok siya dito dahil pinindot yung clear or nag-input ka ng 0. Kita nyo sa tapat niya ito, bumaba. Ay ang pulong natin, basta ikaw ay nag-ano ng clear, nag-input ka ng 0 sa clear, huwag mo nang pansinin ito ang lahat ng ito. Ang output ay 0. Kaya that happened on time 7. No? So, nung nag-input ng 0, sa halip na magdidire-diretso yan, toggle, di ba? Hindi siya dumiretso, ibinaba niya. So, 0. Yan. Ngayon, dito sa clear portion na ito, tumaas na siya. Pero hindi pa rin tumaas dito. Bakit? Hihintayin niya uli yung pagbaba ng clock. Kaya siya doon natagel. Diba? Doon siya natagel. Okay? Naintindihan ba? Naintindihan? Yes po, sir. Okay. So, kung naintindihan nyo yan, alam na natin yung 3 flip-flops. The SR, the D, and the JK flip-flop. Okay? Next. Pagsama-samahin na natin yan. Ano? Yan, meron ditong exercise. This will not be checked. Nasa inyo lang kung gusto nyo mag-practice. Tapos pakita nyo sa akin kung tama. It's up to you. Ano? So, merong gated D flip-flop. Ido-drawing mo yung susundo mo dito yung Q. Ano? Tsaka Q prime. Itong clock flip-flop, pwede mong i-drawing dyan. Nasa inyo. Hindi naman yung requirement. So, dito na tayo. Oops. Page 90. Ay, registers na pala ito. Okay. Ito na lang. Counters. Ano? Ito tayo sa counters. Shift register, asynchronous counter. So, itong mga counter, so, para makabuo ka ng counter, pag sinabing counter, ano, ito yung nagbibilang. Kaya nga sa Tagalog, counting, counter. Kailangan mo ng counter sa isang circuit, di ba? Bakit? Unang-una, kung meron kang may gustong bilangin, di ba? Yung count sequence sa computer, laging may binibilang. Di ba? Sa halimbawa, sa isang kumpanya, kailangan bilangin mo automatic yung mga nadaang produkto. So, kailangan mo ng counter. Ano? And there are 2 major types of counters. One is asynchronous. Ito yung ibig sabihin ng asynchronous. Tapos yung isa naman, synchronous. Synchronous. Diba? Synchronous. Ngayon, pakita ko sa inyo ng anong pinagkaiba ng dalawa. Merong 4-bit, up-down counter. Maraming klase yan eh.
Okay, mag-drawing tayo ng bago dito. Drawing ako ng bago para so let's create a counter using JK flip-flop. Ayan. Okay tayo ng 3 lang. Gusto niyo 4? 3, sige. So meron tayong clock dito. Yan. So pagka gumawa tayo ng synchronous counter, ganito mangyayari. So syempre ito, ikakabit mo siya sa clock pulse, di ba? So dapat meron ka ditong parang hirap kasi mag-drawing eh. Teka, hanap ako ng drawing na. Maghanap ako ng drawing na ng synchronous counter. Maganda sa internet ngayon, lahat nandun na sa Google. Actually, you can learn anything, kahit pagluluto ng kaldereta, matutunan mo eh. Kaya lang talaga ikaw ay napipilitang the reason why you are enrolling in a university ay because of the diploma. Dahil sa Google, hindi ka naman bibigyan ni Google ng diploma. Pero kung ang gusto mo lang ay matuto, ay talagang naandito ng lahat sa Google. Napin ko lang yung pinaka simple illustration ng synchronous counter. Ito nakikita nyo kasi nito. Kita nyo ba? Ito. Yan. Opo. Ba't ganun? Gusto talaga ako mag-drawing eh. Gusto talaga ako mag-drawing. Hindi ko makakita yung gusto kong pinakasimpleng madaling maintindihan. So, sige, drawing ko. So, itong clock, i-assume natin na nakakabit sa clock pulse. So, ito, nakakabit siya sa clock pulse. Ano ba yan? Clock pulse. So, pag sinabing clock pulse, hindi ko na lang inayos yung drawing.
continuous 01, 01, 01, 01. Continuous yan. Yan, nakakabit siya dyan. Tapos, itong mga nakikita nyo na itong kasunod na clock or JK flip-flop, ang kanyang clock nakakabit sa dito. Yan. Yan, nakakabit dyan. Ito rin, yung kasunod, ganun din. No, nakakabit siya sa yung output nung katabi, yun ang nagse-serve na clock nung katabing niyang kasunod niyang flip-flop, di ba? Tapos itong JNK, drawing tayo ng line, kailangan nakakabit siya sa yan. Nakakabit siya sa 1. Diba? Kabit mo siya sa kabit mo siya sa BCC. No, positive. Para you are sending a 1 signal, di ba? Sa BCC. Sa supply voltage o kaya sa 1. Common switch. Maglagay ka sa common switch na nagpapadala ka ng 1 dyan sa JK. So, ibig sabihin, ang output mo, toggle. Diba? Ang output mo dyan, toggle. Yun ang ibig sabihin dyan. So, assuming na every time na tataas ito, diba? Assuming na every time na tataas, kaya kung magkakaroon ka dyan ng timing diagram, ito yung ating clock. Insert text. This is the clock. Tapos lagay tayo JNK. Ang JNK natin ay JNK natin ay pamula dito ay naka-1. Di ba? So, ano magiging, let's say this is Q3. Ito ay Q2. Ito ay Q1. Yan. So, Q3, Q2, Q1. Yan. So sa una, sabi natin, let us assume na positive edge trigger dito every time na tataas ang clock. So kaya pagka drawing mo siya, pag drawing mo ang output nitong una, itong una, every time na tataas ang clock, assuming, oops, every time na tataas, matatagel siya doon. Kita nyo? Yun, tagel. Hindi lang tuwid na tuwid yung yung ating drawing. Medyo pasmado yata. Yan. Naintindihan nyo? So, itong Q3, dito yan.
Ano, dahil assuming every time natataas ang clock, natatagil. Naintindihan nyo? Ha? Okay. Next. Sa Q2, ito, dahil ang kanyang clock, ang nagsisilbing clock niya, yung Q3. Kita nyo? Nakakabit doon. So, dito ka titingin. Kaya pagka drawing mo yung timing diagram niya ng Q2, every time na tataas, so yun, tataas ang Q3. So, dito siya mat-trigger. So, dire-diretso, yun, tataas na naman. So, bababa siya doon. Yun, tataas na naman. So, doon. Yan. Ganyan ang magiging itsura niya. Tapos ito namang Q1, eh di, kung kailan naman siya, sa Q2 naman ang magiging clock niya. No, yung Q2 ang magiging clock. Yan. Oops. Oh, bababa. Wala. Dito sa pagtaas. Yan. So, nakita nyo yung difference? Ha? Yes po. Every time na tataas. So, ang nagsisilbing clock ay yung katabi. Okay? Ha? Ganyan ang synchronous. Asynchronous. Asynchronous. Hindi sabay-sabay. Hindi common yung clock na pinagkakabitan. Kaya makakabuo ka dyan ng bit. So, dito, umpisahan mo 0030. Pero dito, pagdating dito, 111, 111. Pero dito, 011. Diba? 011. Ito ay 101. Hanggang dito. Tapos 001. Diba? Tapos dito, 110. Hanggang makumpleto mo yung ano yon, yung 3-bit binary sa pagbibilang. Diba? Okay, may tanong dyan? Hello? Wala po po. Wala. Okay. So that is the synchronous counter, ha? Synchronous counter. Asynchronous. I'm sorry, asynchronous. Ngayon, pag sinabi namang synchronous, etong clock na ito, tatanggalin natin. Oops. Hindi na nakakabit yan. Kung di nakakabit siya, dito, common lahat ay dito sa ising, sabay-sabay na sila. Kaya kung magdo-drawing ako dito ng yung ating mga na lang, yung mga nakita natin dito, yan, tingnan niyo ito. Yung clock niya, yung clock nito, lahat sila nakakabit sa iisang clock. So that is called synchronous counter. Pag hindi siya nakakabit sa isang clock, that is called asynchronous counter. Tapos yung bawat counter, may mga specific counter pa, may up counter, ibig sabihin pataas ang bilang. So makikita mo yon kung nataas ba. Bawa 00, 001, 0010, 011, hanggang kaduluhan ay 1111. Yun yung up counter. Pagka naman down counter, di pababa. From 111, pababa naman siya. Parang 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Diba? Yan. Down counter. Yan yung kanyang drawing. Yan. Actually, sa final exam naman, hindi na masyado tayo sa counter. Basta yung basic understanding lang. Hindi ko kailangan ipa-drawing sa inyo yan. O ano man. Ang ano lang dyan ay maintindihan nyo lamang kung paano siya nabubuo. And by using JK flip-flop and connecting the clock synchronously or asynchronously, makakagawa ka ng counter. Okay? May tanong ba? May tanong pa? Wala. Okay, so kung wala, edi yan na, that's all for today. So next meeting, I hope na nandun kayo lahat, sabihan niyo ang inyong mga klase. We will meet on 8, assuming walang aberya.
8 a.m. again, Friday, December 10 ba? Kung ano man yun. To discuss yung isa pang topic, registers, and then yung programmable logic controllers. Ito naman more on, i-on ka na rin ito. No? Introduction to programmable logic controllers. Basahin nyo lang, panoodin nyo. Yan. Okay. Okay, may tanong pa ba? So, kung meron kayong maisip na tanong, meron kayong problema dyan sa activity, i-chat nyo sa group chat. Ano? Dahil baka yan ay tanong din ng inyong mga klase kaysa i-PM nyo. So, mas maganda sa group chat para pagsagot ko, alam na nila. Ayun ang ano. So, actually, yung laboratory activities number 8, 9, 10, kayang-kaya nyo na sagutan dahil diniscuss ko na yung magiging sagot nyo. So, before kasi, pinapagawa ko muna yan because that is an experiment type para malaman mo kung ano talagang prinsipyo. Pero nangyari, dahil tayo malapit na sa final exam, diniscuss ko na agad. So, madali nyo na lang yung magagawa. Naiintindihan nyo na. Okay, so, kung ano, para tayo makapagtanghalian na din, ano? So, already 12:02. So, muli, maraming salamat sa inyong pakikinig at pagdalo. At tayo ilan dito, I hope marami kayong napulot. So, keep safe every time and God bless you all. Thank you, sir. Thank you po, sir. Ingat po kayo.